4 na araw na palitan ng airstrike sa pagitan ng Israel at Iran. At may 200 ng patay sa magkabilang panig. Kabilang naman sa mga sugatan ang hindi bababa sa 6 na Pinoy. Isa po sa kanila kritikal. Saksi si JP Soriano. Mula pa kagabi hanggang madaling araw ng Lunes, ang alingaw-ngaw na mga sirena sa Tel Aviv, Israel. Sunod-sunod na missile ang nagpaliwanag sa gabi sa gitna ng palitan ng pag-atake ng Israel at Iran. Ang iba sa mga missile na intercept ng defense system ng Israel, pero merong tumama sa lupa. Gaya sa lungsod ng Petah Tikva, malapit sa Tel Aviv. Isang residential building ang tinamaan, 3 ang patay, at mahigit 30 ang sugatan. Paaralan at sinagog naman ang napuruhan sa lungsod ng Bnei Brak. Maraming apartment building ang nawasak. Nakuha ang bangkay ng isang lalaki at mahigit 20 ang sugatan. Isa pang napuruhan ang lungsod ng Haifa sa hilagang bahagi ng Israel. Kita ang usok mula sa refinery matapos ang missile strikes ng Iran. Ayon sa oil refineries ng Israel, nasira ang kanilang pipelines at transmission lines sa Iranian missile strikes nitong linggo. Nasa 30 ang sugatan sa lungsod habang patuloy ang search and rescue operations. Ito na ang ika-4 na araw ng palitan ng airstrike ng dalawang bansa mula noong unang magpakawala ng mga missile ang Israel sa Iran nitong Biyernes. Ang layunin ng Israel, pigilan ng Iran na lumikha ng nuclear weapon kaya tinarget ng nuclear at military facilities doon. Giit ng Israel, magbabayad ng Iran sa pag-ataking ikinamatay ng di bababa sa 8 nitong magdamag. Nasa 100 ang sugatan. Sa kabuuan, di bababa sa 24 ang patay sa Israel sa mga missile attack ng Iran. Lahat mga sibilyan. Sa Iran naman, mahigit 200 ang nasawi, karamihan din sibilyan. Babala ng Iran, mas malala pa ang kanilang gagawin kung patuloy na titindi ang tensyon. Sabay giit na di sila gumagawa ng nuclear weapon. Isang Pilipinong caregiver sa Rehovot, Israel, ang nasa kritikal na kalagayan ngayon. Nadaganan siya ng mga debris ng tinamaang gusali. Naipot po yung kanyang neck, yung kanyang leeg, and monitoring po ngayon kasi nasa ICU po siya. Hopefully, she's able to pass the night para ma-stabilize yung condition para pwede siyang operahan. Isa pang Pinoy caregiver ang nagtamo rin na matinding sugat. Sinasabi lang, kailangan ng tingnan kung ano yung baka magkaroon ng life-changing impact yung sugat niya sa kanya once she heals. Ang 4 na iba pang Pilipinong nasaktan nakalabas na ng ospital ayon sa Philippine Embassy. Ilan sa mga OFW roon nasaksihan ng tindi ng pinsala sa mga gusali. Grabe, alis lahat ng building dito. Puro basag yung mga pinto. Nasaksihan din ang tubong gimaras na OFW na si Alden ang airstrikes. Sa ngayon, wala pang gagawing sapilitang pagpapauwi sa mahigit 30,000 Pinoy roon. Ang mga nakaschedule naman talagang iuwi at nais umuwi. Sisikapin daw maialis agad ng Israel sa lalong madaling panahon. At sakaling dumami pa raw ang mga nais umuwi. We always stand ready for any eventuality, including mass repatriation. Bukod sa Israel, meron ding 30 Pilipinong nagtatrabaho sa Iran. Nobody has been adversely affected from in the Iranian side. Targeted kasi ang attacks naman doon. And we continue to hope and pray na again humupa yung hidwaan na ito para wala nang further na maapektuhan o masaktan. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Issue sa kuryente, supply ng malinis na tubig at nasunog na mga classroom ang ilan po sa mga tumambad na problema sa unang araw ng balik eskwela. At sa Kalupit, Bulacan, hindi umulan pero suspendido agad ang ilang klase dahil sa baha. Saksi, si Mariz Umali. Tubig na pinapump palabas ng campus ang bumungad sa mga estudyante ng Malabon Elementary School kaninang umaga. Umulan kasi kahapon at high tide pa.
Sabi ng kanilang principal, hindi apektado ang mga classroom at ibang pinupuntahan ng mga estudyante. Mas malaking problema ang baha sa Francis National High School sa Kalumpit, Bulacan. Hindi umulan pero high tide at nakapalibot sa paaralan ng Kalumpit at Pampanga River. Maaga tuloy pinauwi ang mga bata kanina at sa mga susunod na linggo, half-day munang pasok. Modular distance learning na kami by next week. Yung online classes, yun po ay i-activate natin. Ginagawa natin ng paraan na matuto pa rin ang mga bata in the midst of high tide and then flooding. Pero kung sobra ang tubig sa labas, mahina o walang tumutulong tubig sa gripo sa mga banyo ng paaralan, o kaya'y wala talagang gripo. Nag-aalala po ako kasi po yung mga bakterya po na dumadapo po sa amin. Hindi po kami makapaghugas ng kamay dahil wala pong tubig minsan. May mga kalawang na rin po kasi ang iba nating mga water source. So ang tendency po kasi baka makontaminate din. So ang ginagawa po natin ay pinatitigil natin yung water source, lalo na po kapag hindi naman masyadong ginagamit. So ngayon po, nasa period tayo na nire-repair natin lahat. Pinatitignan na raw nila ang mga tubong may leak at pinalalagyan ng gripo ang mga banyo. Plano rin maglagay ng foot bath para magamit ng mga sumusuong sa baha. Nakikipag-usap na raw ang pamunuan ng eskwelahan sa lokal na pamahalaan para matulungan silang makapagpatayo ng dike para masolusyonan ang matagal na at di naman maiwasang problema ng high tide dito sa kanilang lugar. Sa San Francisco High School sa Quezon City, dumagdag sa mga problema ang sunog kahapon. Marami pong tao sa loob eh. Natupok ang ilang silid-aralan, kaya 16 na sections na naghahati ngayon sa iisang covered court. Katumbas yan ng mahigit 600 estudyante. Ang iba sa lapag muna na upo. Dahil ang target po namin ang senior high school ay maging one shift. Tinitingnan namin ano yung agarang solusyon or agarang tulong na kapag hanap kami ng furniture na pwedeng ibigay doon para may magamit yung mga bata. Si Pangulong Bongbong Marcos bumisita sa Epifanio de los Santos Elementary School sa Malate, isa sa pinakamalaki sa Maynila. Sa isang grade 1 class, sinubukan pa niya ang kakayahan ng mga estudyante sa pagbasa. Pinulong din ng Pangulo via video conference ang mga kinatawan ng ibang paaralan. Utos niya magdagdag ng 20,000 guro at 10,000 administrative staff. 20,000 na yun, 16,000 na ang na-hire ng DepEd na bagong guro. 10,000 naman na administrative. Hindi ito nagtuturo, kundi pinapatakbo ang mga eskwelahan. Para yung teacher talagang nagtuturo. Mababa rin aniya na 60% lang ng mga paaralan ang may internet connection. Ang problema talaga kuryente. Kaya aayusin natin yan, dahan-dahan makikita natin magiging 100% yan lahat. Tulad sa mga napuna sa Bulacan, problema rin ang tubig sa paaralang ito sa Maynila. May mga gripong walang tulo sa hand-washing area. So isa po sa challenges yung mga old pipes. Ating mga non-teaching staff ay talaga pong sinisikap po na ma-check at kami po ay yun nga po may pagka-nag-iipon po kami ng mga tubig at may marami po kami mga container do. At sa yun nga po para kinabukasan tuloy-tuloy po. Meron kaming standing order after that visit nung ni Presidente sa Bulacan, prioritize yung mga CR. Dahil yun ang pag hindi malinis ang CR, doon nagmumula yung sakit. Sa Tenement Elementary School naman, sa Taguig kung saan bumisita si Education Secretary Sonny Angara, kulang ang mga classroom para sa mahigit 8,000 enrollees. Kaya maraming silid ang hinati sa dalawa. Sa buong Pilipinas, 165,000 ang kulang na classroom. Pero aabuti ng 55 taon bago yan mapunan. Yun, sa proposal namin, pagka dumaan ng NEDA yon, siguro by next year makapag-umpisa na ng construction. Dun sa proposal nga natin, in the next 3 years, we will start construction of 105,000 classrooms. Bukod sa kakulangan ng classrooms, problema ang kuryente kaya hindi pa kayang mag-full face-to-face classes ang Kalasyaw Comprehensive National High School sa Pangasinan. Yung aming kuryente, kulang, nag-overload kami. Yung ginawa namin, nag-request kami sa DepEd, nakaano na to sa region, actually approved na ito, parang implementation na lang. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Natanggap na ng Senate Impeachment Court ang listahan ng mga tatayong legal counsel ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial.
Galing ito sa Fortune, Malvasa and Salazar Law Firm at may nakalistang 16 na abogado. Nakalagay naman sa pangatlong pahina ng dokumento na binigyan na rin ng kopya ang Kamara. Nanawagan si Vice President Sara Duterte na pagkatiwalaan ng mga magsisilbing Senator Judge sa darating na impeachment trial niya. At kung may mag-inhibit man niya, dapat kasama lahat ng pabor pati kontra sa kanya. Saksi si Argel Relator ng GMA Regional TV. Sa gitna ng mga panawagang mag-inhibit sa hinaharap niyang impeachment trial, ang ilang senador dahil sa kanilang mga pahayag at ikinilos. Nanawagan si Vice President Sara Duterte na pagtiwalaan ang mga senator judges na magiging patas sila. Sinasabi ko, ibigay na natin yung benefit of a doubt dyan sa ating mga senator judges na gagawin nila ang trabaho nila ng patas according to sa sinumpaan nila as senator judges. Paliwanag niya kung bias umano ng isang senador, pabor sa kanya ang magiging basehan. Paano naman daw yung mga senador na may bias laban sa kanya? Kung ganun ang ating basehan sa inhibition, ay dapat din natin ipa-inhibit ang mga senators na meron ding bias against Sara Duterte. No? Tulad na lang ni Senator Risa Ontiveros na in a public speech, sinabi niya na kailangan talaga ibain ang pamilyang Duterte. Tugon niya sa pahayag ng ilang business groups na pagpapakita na accountability ang pagpapatuloy ng impeachment trial. Iginiit niyang hindi ito tungkol sa accountability. Kung accountability daw ang hanap, dapat sa korte nagpunta at hindi sa impeachment court. Dalawa lang yung penalties dyan, removal from office tsaka perpetual disqualification from government service. Walang penalties dyan dahil walang kaso dyan. Ang impeachment ay removal process ng isang impeachable officers. Kung gusto talaga nila ng accountability, ay mag-file ng mga kaso dyan sa mga korte. Noong nakaraang linggo, inadapt ng Kamara ang rekomendasyon ng House Committee on Good Government na sampahan ng kasong sibil at kriminal si Duterte para sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Nagbigay ng reaksyon dito si VP Sara sa isang video na ipinamahagi sa media ng OVP. Kung ako, okay lang. Dahil politiko ako, alam ko kung anong kailangan gawin at gusto ko rin sumagot sa loob ng korte. Pero naaawa ako dahil sa mga threats sa harassment na ito ay merong mga empleyado ng ating opisina na nadadamay. Para sa GMA Integrated News, Argel Relator ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Binuksan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang isang one-stop shop para sa mga may reklamo laban sa nanghaharas o nananakot na online lending app. Saksi si Maki Pulido. Konting tap lang sa cellphone, nakakautang na sa mga online lending app. Pero bangungot ang kapalit para kay Julie. 46 to 50% pala ang interes nito at ang inabot niya sa naniningil. Hindi lang pagmumura, kundi litrato niya na ginamitan ng AI para magmukhang nakahubad. Pati mental health niya naapektuhan. Hindi na po ako lumalabas ng bahay. Kwento ng maraming biktima, nabudol na nga ng mga online lending apps. Pati ba naman sa paghahabulan nila ng hustisya, tila nabibiktima sila. Sobrang hirap po, pabalik-balik po kami, hindi po namin alam kung saan po kami lalapit o kanino kami hingi ng tulong. Kaya sa loob ng isang linggo, simula ngayong araw, may one-stop shop sa opisina ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa Pasay City. May mga investigador na ng PNP-CIDG, ahente ng PNP Anti-Cybercrime Group at mga taga-Securities and Exchange Commission o SEC. Hindi na ho kailangan pumunta sa pulis. Dito, sama-sama na kami. Para ho mas madali ho yung pagpapile natin ng kaso, hindi na ho gagastos itong mga complainants natin sa pagpapile nila ng kaso. Mahigit 13,000 reklamo na ang nakuha ng PAOK nitong Abril at Mayo. May 100 complainant naman ang nagbigay ng sworn statements sa harap ng PNP-CIDG para magsampa ng reklamo sa violators.
bottom line is we need to file an airtight case. Kung tutuusin, dapat rehistrado sa SEC ang mga online lending apps para ma-download ito mula sa mga App Store. Pero aminadong SEC, nalulusutan sila. Payo nila, itawag o i-email sa kanila ang mga abusadong online lending apps para ma-block sa mga App Store. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.